Like I said guys, yung outline ng building, yung pag-draw ni AI, halos perfect na rin naman eh. So, hindi nyo na kailangan mag-delete tsaka mag-redraw. Andiyan na eh, naka-delete, naka-draw na para sa inyo na maayos. So, diskartehan na lang natin para mas mapabilis. Ganyan lang, tapos na yan. Pero kung mga ganito naman, yan, try to use repair tool. Okay? Or, mas madali, kakat natin yan, part na yon. Ito yung mahirap, hindi na maintindihan. Pero ito siya, I think ito siya, ground ito, group. This one, ground na to. Tanggalin. Group natin to. Kasi wala nang residential dito eh. Kakat natin to based sa kulay ng roof. Ito din. Group. Ito group na lang natin. Ito kakat lang ko ng konti. Group ko rin. Ito naman, ito yung di-delete ko kasi hindi ko na kailangan. Kasi medyo balik ko talaga yung corners. Pagkatapos niyan, ayan. Goods na yan. Di ba? And as you can see, napakadali mag-ayos dito. Kahit sabihin pa natin puro big building yung area na to. May missing building, oh. Draw natin. Yan. Natagalan ba ako? Ito, ground pa to. Ito din, ground pa yan. Pandelete lang natin. Natagalan ba ako sa area na to? Mahirap ba? Guys? People? Sir. O, lipat naman tayo dito. Ito, wala na tong bahay, so no need to check that. Dito tayo sa big building na to. Like I said, guys, almost perfect na yung capture ng AI, lalo na sa corners. So if that is the case, try to capture na lang yung mga hindi na-capture na part or try to fix the cutting. Ito, I think, connected ito. So, i-connect lang natin konti. Ganyan siguro, okay na yan. Yan. And from there, select them all. Group. Ignore small corners. Baba tayo dito sa baba. Check natin to. Okay pa naman. Goods na yun. Ito yung nagiging problema ng iba. Tama? Ito yung nahihirapan kayo. If I'm right? Yung mga ganitong buildings. Tama? Okay. So if that is the case, people, andito tayo para mag-training. Ayusin natin. Turuan ko kayo kung paano gawin. Okay? So kung wasak na wasak talaga yung outline ng bahay, ito, dito tayo sa part na to, magdi-delete. And from there, try ninyo at first na i-draw siya as one. Okay? I-draw lang natin isang rectangle na mahaba. Try to capture those corners. Kapag mayroong corner, yung may yan. Ito, medyo blurred. Okay? Medyo blurred. So, it would mean na hindi ko na kailangan masyado artehan pa yung gawa ko dyan. Pero dito, medyo klaro na may mga part pa siya na may mga corners na malalaki. So, for that, I would use the repair tool para ayusin yung mga parts na yan. Okay, ito yung kalalabasan niya ngayon. And as you can see, meron pa siyang mga ground in between. Ito, mga lupa-lupa pa to. So, yung gagawin lang natin, ikakat natin to ngayon. Siguro ganito. Kakat natin yan, ganyan. Kasi, ano to eh, para itong isang block, isang kanto ng residential houses. Parang mahabang kanto na puro bahay. Eh, magkakadikit yung parang mga nasa housing. So, minsan, yung iba dyan, may mga backyards, kagaya nito. So, pag ganyan, kakat lang natin, di-delete natin ngayon yan. Hindi na natin to kailangan eh. Yan. Lahat na medyo mga dark parts na yan, I would assume na ground po iyan. So, i-delete ko na. Ito, tingin ko part pa to ng ground. Delete, cut, delete. Cut, delete. Okay. So, pagtapos na tayo, natanggal na natin yung mga lupa-lupa in between. Okay. Yung gagawin natin ngayon, guys, make sure to cut them as reasonable as possible. Kasi hindi naman po pwede na yung mga bahay dito, iba yung size compared sa iba. Okay? Ito ground pa to. So, kumuha kayo, yung pinakamaganda dito, alam nyo kung ano, kumuha kayo ng isang part ng building or bahay na kung saan kayo magbe-base ng size. For me, eto. Ganyan. So, kapag kinat ko yung area na yan, ito yung size ng building na to.
diretsuhin ko na lang yung size na yan pababa para mag-cut ako. Okay? Like I said, try to cut them as reasonable as possible. So it would mean na ika-cut nyo lang yan kahit hindi nyo na alam kung saan kayo nagka-cut. Make sure lang na halos magkakapareho yung size nila and make sure na kahit papano sundan ninyo yung mga linya ng bahay. Yan. Cut. 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 Siguro dito. Cut. Yan. Tapos na ako dyan. Dito naman sa part na to. Cut. 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 Tanggalin ko lang tong ground na to. In between. Pero dito ko siya ika-cut. Ito dito. Halos magkakapareho lang dapat yung size nila. Kasi hindi na natin alam kung alin dito yung mga bahay or hindi. Diba? Alin na yung mga parts nila dito. So reasonable na rin naman na ganyan din lang natin. And from there, as you can see, tapos na ako dito sa block na yan. Okay? It is almost, ilang bahay ba to? 27 features sa isa pa lang, sa isang kanto lang, sa isang block lang. So kapag tinuloy-tuloy ko pa yan dito, mapaparami ako, di ba? Lahat ng mga bahay na to kapag sinelect ko, chinek natin yung kung ilan to. 400 features na to. Di ba? So 400 features, 200 features na lang yung kailangan kong habulin. Di ba? Kung medyo sanay na rin kayo sa cutting, sanay na kayo sa ginawa ko kanina, kung medyo goods na, nakuha nyo na yon, meron pang ibang diskarte para mag-cut. Okay? Fixan natin itong mga corners. Yan. Label muna natin as isang ganyan. Isang buo. Tapos, ika-cut natin to in between. Kasi meron yung dito, nakaharap dito sa road na to, or long driveway na to. Ito, nakaharap din dito. Almost pare-pareho, guys, or almost pare-pareho lang yung kanilang property line. Okay? So, pwede nyo yung tahiin. Kagaya naman ito. Tatahiin natin kung hindi na natin masyado nakikita. Yan. Cut. And from there, tapos na tayo para sa building na to. Or para sa block na to. Diba mas mabilis? Make sure lang natin natanggalin natin itong mga ground in between. So, pinakamadaling gawin dyan, move na lang tayo lines. Hindi na tayo kailangan mag-delete or something. Add point, move. Add point, move. Yan. So, tapos na tayo dito. Diba? Mahirap ba? People? Mahirap? Okay, ito, isa mas mahaba. So, dito naman, kung nakikita naman ninyo, wala na siya hindi na masyadong nagdidikit yung mga bahay. So, kung ganyan, kung hindi na masyadong nagdidikit yung mga bahay, pwede nyo yung i-label ng ganito. Ayusin lang natin itong mga corners. Make sure lang kung ano yung pag-cut ninyo sa isa, make sure ganun din. Tuloy-tuloy hanggang sa iba. Okay? Hindi pwede na yung isang townhouse, parang townhouse ito eh. Yung isa mas manipis, yung isa mas makapal. Hindi pwedeng ganun. Halos dapat magkakapareho lang sila ng sizes. Ignore na natin yung ibang maliliit na corner. Ito, ililabel na lang natin ito as ganito. Yan. So pagkatapos niya, wala na rin naman masyadong ground in between. Ito lang, tatanggalin na natin. Tatahiin na natin ngayon yan. Kakat natin. Letter F yung ginagamit ko dito. Okay? Letter F. Tapos, before ako mag-stop, click E, click space, and then done. Ganyan lang kasimple. Ba? So, kapag tinuloy-tuloy ko to, madali lang itong tapusin lahat. Ilang block lang yan, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Any questions? Tanong. May problema sa ginawa ko? Hello? Sir, pag may Wala, sir, wala. sir, pwede ipa-expire lang. Hindi. Sino ka at bakit mo ipapa-expire kapag dense? Paano kayo matututo kung ipapa-expire nyo? Hindi pwede yan. Wala kaming Ay, sir. tinuro na papa-expire nyo kapag dense. Pwede Paano ka rin kita kung ganyan? sample kung ano po, Hindi. sir. Sir, pwede ko ano? Kung ipapasample mo, ilagay mo dito. Ano yan? Sir, pwede ko po share yung ano, yung mapa ko ngayon. Ay, bigay ko Bakit? yung ID, sir. Medyo ano, sir, eh. Dami kasing features niya, eh. Sobra. Ibigay ko yung ID, sir. Okay lang po. Ilagay nyo. Yung sa'yo, Jiljo, patingin ako. Ito na, sir. Saglit. Baka kasi sa mamaya sabihin na naman ni Pogs na hindi ko tinatapos yung mapa. Saglit. Parang 1 minute mo lang tinapos yung isang block ah. Wala pa nga siguro. Depende din yan sa kamay niyo. Wait lang open ko lang to dalawang ID na to. Okay. Entire screen ulit. Okay, kita niyo screen ko? Sir. Okay, so kanino to? Hindi akin pala to. Akin din yan. Okay, dito muna. Okay. Actually guys, ganitong mapa. Hindi naman to ganun kadali, pero kaya itong tapusin within 5 hours or less. Sa totoo lang. Swerte nyo makapag nakakuha kayo ng ganitong mapa. Sa akin yan, Titignan sir. natin ngayon ilang. Ha? Yung Sir, sa akin. Swerte ninyo, 3,248 features. Ilang 600? Meron. Sa 3,248. 4? 5 ata. 5. 5. 5. So, calculator nyo na lang. 75 pesos times 5. Pira. Magkano yan? Pira. Oh, almost 375 din. 1 day na yan. Diba? Almost 1 day na yan ng ibang trabador. Sa provincial rate. Diba? Almost. So, hindi lang naman siguro isang mapa yung magagawa ninyo today. Diba? Or tonight. Tignan nyo yung kapitbahay, oh. Oh, anong ginawa ng kapitbahay? Box-box nga lang, oh, diba? Huwag niyo pahirapan yung sarili ninyo. Para naman dito, naturo ko na kanina kung paano gawin dito. I-delete natin. Ito kanina, naturo ko na kung paano gawin ito. Pinakamadaling pwede ninyong gawin, i-draw as 1. Tapos, yung mga maliliit na corners you can ignore. Yung mga malalaki, edi you have to capture. Isa na yan. Start tayo siguro sa 1 minute. Cut. Dinilit ko na yung previous na label kasi para makita niyo yung maigi kung paano i-label yung mga bahay na to. Tatahiin mo lang yun. Oh. Kung gusto mo pa, medyo bitin ka pa sa ganyang pagtahi, eh di pwede mo pang dagdagan pero make sure mo lang na consistent na ganito kalapad palagi yung cutting mo. Yan. Tapos ka na. Okay? Isang block na yan. Almost 1 minute. Ilan ito? 50 features na to, 50 na. Diba? 16.
Kami dati kapag ganito yung itsura ng mapa, naku, paramihan kami nito ng pool. Kayo, papa-clear nyo? Ano kayo? Yan. Almost 1 minute din. Isang block. Mahirap ba yan? Mahirap bang gawin to? Ito naman, oh. Ito, townhouse talaga to. So ito, kapag ganito naman yung itsura, it's either sa inyo, di-delete nyo or hindi. Pwede lang din naman na wag na i-delete. No, merge ko na lang. Merge natin ngayon yan para mas mabilis. Tapos, excuse, meron yung mga clear separations dito. Yan. Ika-cut nyo lang yan ngayon. Kagaya lang ng ginawa natin kanina. Ito naman, walang separations. Pero, tignan niyo yung backyard, oh. May linya. So, it would mean ibang property to, ibang property to. Tapos, yung sa taas pa lang, 'di ba? Hindi naman pwede isang bahay, dalawa yung parang ganyan mo, parang chimney or something. So, ika-cut lang natin yan into sections. Ganyan. 'Di ba? Tapos na. Okay na yan. Passable na yan. Anong may hirap dyan? Alexis? Alex, sino ba to? Wala naman, sir. Okay lang. So, saan ka nahihirapan? Dito? Residential? Parang ganito? Oo, sir. Sa Dito ganyan. naman. Oh, dito naman sa residential, tinuro ko na sa inyo before, guys. Meron tayong tinatawag na property line. So, kung isang kanto ito, isang block ito, yan. Usually, kung titignan niyo yung fence sa likod, dire-diretso yan. Diba? Nahati yan sa gitna. So, it would mean, ito parang left na block, ito yung pang right na block. Yan. Ganyan siya. Diba? Tapos, sa loob ng block na yan, meron yang different na property. Usually, yung mga ganito, meron yung mga fence sa gitna. May bakod, di ba? Nagpapalagay siguro kayo ng bakod sa inyong property, di ba? Para hindi kayo pasukin ng ibang tao or hindi agawin yung lote ninyo, syempre, di ba? Alam niyo yon? Tama? Oo po. So, dyan yung magiging basihan ngayon ninyo. Okay? Ito siya, ito yung property line yan. Dito. 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 Ito naman, corner lot to. So, usually kapag corner lot, medyo magulo yan. So, ito naman yung corner lot. Yan yung corner lot na yan. Ito naman, dito yan. Tapos ito dito. Dito, kung marunong kayong tumingin ng property line, madali lang ito. Sa totoo lang. Yan lang siya. Tapos ito blanco. So from there, yan yung magiging basis ninyo. Okay? Yung mga fence na yan. So kung ganito yung label niya previously, nasa na yung label niya kanina, balik muna natin. Ganyan. Edi, ayusin natin. Ito, merge lang natin to. Big building to eh. Group. Ay, yan, group lang natin. Ito, big building din to. May mga ground in between. Tanggalin natin. Ito, hindi ito connected sa kabila na yan. Ito sa parang gray. Ito yung magkasama. So, ignore natin yan. Ground. Yan, okay na to. No need to fix na to. Ito, ground lang to. Di-delete natin. Ito, pag ganyan lang siya, di-delete natin yung mga existing na grounds. Ito, passable na yan. No need to cut this one. Ito, ganito siya. Tapos, kasi nakikita ninyo yung brown sa part na to, pasok na dito. So, hindi naman pwede na isang magkaibang bahay yan. Diba? So, I would say, medyo big building siguro ito, something. Pwede natin itong gawing multi-layer para mas maganda tignan.
Ayan. Delete natin yung ground dito. Ito yung ground. Ito yung bahay. Gugroup na lang natin kasama yan dyan. Ito. Okay, hayaan na natin yan. Ito pwede natin to i-cut in between kasi magkaiba yung backyard house nila. Kung titingnan ninyo. Ito naman, dito medyo may kaguluhan. Delete na lang natin to or merge natin to. Depende sa inyo, diskarte nyo, mapa nyo yan eh. Tanggalin natin to mga ground in between. Yan. Siguro pwede pa natin tong i-cut dito. Ito naman, ito siya. Ko-connect na lang natin dito. Ito, ayusin ko lang konti. Ito ground to. Ito lang kulay blue yung bahay. So, ayan. Anong mahirap dyan? Ito ika-cut natin to kasi ibang property line yung kabila. Anong mahirap dyan? Ha? Guys? Pogs? Jiljo? Ito naman, same lang to ng isa. Okay, halos magkakapareho lang dyan guys. Dapat matuto na kayo mag-cut. Ito kay Jiljo. Yan. Hindi ko pa ba tinuro sa inyo kung paano gawin yung ganito? Mahirap ba yung ganito? Ha? Guys, actually, para sa mag-label kayo ng ordinaryong bahay o residential house, mag-label kayo ng ganun, sa ordinaryong building repair project, mas mahirap po iyon kasi watak-watak yung mga bahay. Dito, isang block lang, isang kanto lang, isang ganito lang. So, diskarte yan natin. Kung tinatamad kayo mag-merge at saka ayusin yung corners, i-delete na lang ninyo. Tapos, i-label ninyo as one. Make sure lang na matanggal ninyo kahit paano yung mga tingin ninyong grounds. Hindi naman na natin kailangan maging sobrang perfect dyan na sabihin pa natin identify mo as ground yung ground talaga kasi blurred yung mapa eh. O yung mga bahay parang sabog kung titignan. Pagkatapos nyan, cut mo in between. Cut in the middle. Or hanapin mo yung linya ng eto. Tapos from there, i-cut mo yan ng maayos. Tapos mayroon yung mga linya-linyang ganito. Yan yung magiging basis mo sa pag-cut. Kung nakakapag-cut ka ng isa dito or dalawa, sabihin natin, yan yung magiging size ng mga bahay mo. Okay? So, kung ganyan yung mga size ng bahay mo, ibig sabihin, ika-cut ko to, dito, eto. Tinatanggal ko kapag hindi ko na dindiretso kapag may mga kantong ganito kasi hindi ka makakapag-connect dun eh. So, kaya tinatanggal ko yan just for explanation. Kakat natin to or ayusin natin konti to. Kung gusto niyo medyo metikuloso talaga kayo, ayan. Cut. May ground may lupa, may puno. Tanggalin lang natin, cut, delete.